Ewan ko na, last midday shoot ko na to. Balik na ako ng sunrise sunset. Hello guys! Kamusta kayo? So another video, another landscape photography adventure tayo ngayon. But this time, we're going black and white minimalist. And sa gitna ng initan ito. So, baguhan pa lang ako dito sa genre na to, pero tara, samahan nyo ako. Malay nyo, may makuha din kayo dito sa mga pinaggagawa ko. Naka-video pa to? Hello! So itong first image natin, sobrang nagustuhan ko to dahil nagawa ko talaga sa post-process yung na-imagine ko. Although, kinailangan ko lang tanggalin yung ibang bato dun sa gilid ng subject natin. Kasi sa tingin ko, distraction lang yun dun sa whole image. Yun. I hope you enjoy this image and this whole video. Don't forget to subscribe. What is up guys? So nandito na tayo ngayon sa last location ng Northern Loop Photo Safari na inorganize ni Sir Francis Ansin. So nandito tayo sa... At ngayon, kinukunan ko tong altar malapit dito sa may beach. Kung mapapansin nyo, tanghaling tapat. So parang kabaliktaran to ng normal na pinagsushutan natin. Business sunrise, sunset. Tanghaling tapat tayo magsushoot. But in this case, black and white ang gagawin natin. Black and white photography. So gumamit ako ng polarizer. Hindi para matanggal yung glare, kundi para ma-enhance pa yung glare. So yun, ayoko makita yung ilalim ng tubig. So white lang siya. Then ang magiging black yung mga bato as foreground, then yung subject natin na altar. Sana magawa ko sa post-process to. So yun, gumamit ako ng 10-stop ND filter para ma-achieve yung 30 seconds. Then F16 ISO 100. Dalawang shot ang gagawin ko. Isang sa foreground na nakafocus, then isa dun sa subject natin. Then focus stacking again. Ngayon kukunin ko na yung second shot. Focus ko naman dun sa subject natin. So manually focus lang natin. Then same settings tayo. Kunin na natin yung pangalawang shot. Grabe, napakainit talaga. Yung mga kasama ko, bumalik na. Ako na lang yung naiwan dito. Kasi sobra talagang init. Well, crazy photographers.
Grabe ang init. Okay lang po. Mga crazy photographers po. Nasa gitna po ng initan. So guys, tutur ko kayo dun sa setup ko ngayon. Gamit ko ay 10 stop ND. Gamit ko ay telephoto lens 18-200 and around 70mm para ang kita lang yung ano bang tawag dito? Yung subject natin, basta yun. Then, ginamit ko ay 16 stop ND filter. Dalawang ND filter yung pinag-stock ko. Isang 10 stop, saka isang 6 stop. Then, gumamit ako ng Nisi filter up. And with 1/100 basic shutter speed, ang nakuha niya 10 minutes na exposure time. Kailangan hindi magalaw yung tripod natin para hindi natin uulitin yung 10 minutes na yun. Hopefully, isang shot na to magsapat na para sa final image. Then, nubukan pa natin umanap na isa pang composition. Long exposure natin para malinis yung paligid. Then, ang solid nakita lang yung subject natin. Minimalist, di ba? Yan, yung black and white natin. And, yun. Ano pa ba? F11 nga pala ginamit kong aperture and ISO 100. Sobrang init. Buti na lang may tubig akong dala. Napakalaga ng tubig sa shoot na ganito. Tanghaling tamat, diba? Kinuha namin ni Albor eh. Yung tatlo na yun. Kinuha na natin 10 stop? 10 stop. Baka na. Ayun. Ongoing na. Sana hindi maulit. Kasi sobrang init na. Ilan sa'yo, Marvin? 10 stop lang. 16 lagi ako pare. Wow! Around 10 minutes then? Hindi naman, 3 lang. 3 and a half, depende lang yun sa reference roll. Kaya nilang i-dictate yung yung settings. Ako hindi ko kaya yun. Dito pa rin ako maasa sa app eh. Ngayon ko, tignan natin. Baka naman overexpose yung kuha ko. So may problema pala tayong pwedeng makaharap dun sa 10 minutes nating exposure, guys. Dahil iinit yung sensor, mas dadami yung noise ng image natin. Hindi lang iinit yung sensor, yung buong camera iinit. Grabe, nasa tapat na araw. So, tingnan natin. Kukuha din ako ng 3 minutes na exposure. Then i-on natin yung long exposure noise reduction daw. Para na rin, mabawasan yung noise ng image. May tatanungin tayo kay Sir Mark. Sir Mark, nagno-noise long exposure noise reduction ka? Yes. Pag ba inaka-on yun, pwede nang galawin yung nagpa-perform na siya ng noise reduction? Pwede nang galawin yung camera? Pwede na. Okay? Makakalipat na tayo, guys. Thank you. Lipat na, ang init! Maganda kasi. Maganda yung nila dun yung pwesto nila dun nasa ilalim ng puno. Okay. Kaya lang, set up ko lang ulit So guys, gusto ko yung pakita sa inyo yung kuha ko with 10-minute exposure. So dito makikita natin na okay yung exposure niya with 10 minutes. Di naman nagkamali yung app na ginamit natin. Pero pag zoom natin, ito na yung kinakatakot natin. Dahil hindi tayo gumamit ng long exposure noise reduction. Napakaraming balahibo ng noise galing sa thermal noise yata ang tawag doon. And the second image na papakita ko ay yung raw image with 5-minute exposure. So madilim siya and kailangan ko lang gawin ay i-adjust yung exposure niya in post-processing with 1.5 stops. And kapag zoom in ulit natin yung image na to, makita natin na napakalinis na nung image. Sobrang laking tulong nung long exposure noise reduction. Yun nga lang, kung 10 minutes yung exposure mo, another 10 minutes for long exposure noise reduction. So, hindi na sa akin yung 5 minutes exposure na to. Then another 5 minutes for long exposure noise reduction. Ewan ko na, last midday shoot ko na to. Balik na ako ng sunrise sunset. Hindi namin kasama nandun. Diba? Pupukan sila doon sa initan. Okay na. Okay na ako yung sa nakuha ko nung una. Okay. Nandun sila sa platform. Pero nasa taas mismo yun, di ba? Oo, kaya maganda. Ano yung tsura nun? Para magkakapatong yung mga
Depende sa view mo. Pero kasi meron pa doon na 3 nakatayo na pwede mong tiranin yun. Hindi na? Okay na ako guys. Grabe. Buti na lang may silong Only dito guys. real warriors will go there. So ito. Ano ba yung sinut ko? Actually yun pa rin yung subject natin eh. Naiba lang yung yung angulo. Para siyang mga letters eh, actually. Then yun, same settings, same 16 stop filter. Yung mga 5 minutes lang yung gagawin ko with long exposure noise reduction. Kasi grabe yung tanggal talaga yung mga buhok-buhok ng mga noise kaysa dun sa una kong exposure. Pasaway din talaga eh. Talagang iisa pa ako eh, no? Well, talagang sinulit ko na kahit sobrang init. Last image na to dito sa lugar na to. So naisip ko lang kung bakit pinakamagandang mag-shoot ng minimalist black and white tuwing tanghali. Dahil first, napakahaba ng oras na available sa'yo. Di katulad ng sunrise, sunset. Napakabilis mag-change ng liwanag. So sa tanghali, kahit mag-long exposure tayo ng 10 minutes, hindi magbabago yung liwanag. And second, yung cast nung shadow tuwing tanghali, nasa baba lang nung subject natin, hindi siya nagkakast sa gilid niya. And yun, nakakatulong siya kasi mas malinis yung magiging image dahil walang mahabang shadow na makikita sa image natin. So, minimalist. So that's it guys. Maraming salamat sa panonood and I hope na may nakuha kang kaalaman kahit papano dito sa video na to. And like this video, subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe, and huwag kalimutan i-ring yung bell para pag nag-upload ako, hindi ka mahuhuli. So, yun. See you in my next episode. Bye!